The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The Lord Jesus appointed 72 disciples, whom he sent ahead of him in pairs, to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say peace to this household. If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it and say to them, the kingdom of God is at hand for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag dito po sa Pangasinan. At ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Lucas o ni Saint Luke. Sino nga ba si Saint Luke? No? Sino ba siya? Ngayon po si Saint Luke, siya po ang nagsulat ng Gospel ng Luke. At the same time, tinataya po nagsulat ng The Acts of the Apostles. Ito po yung after ng 4 Gospel, kasunod po no na yung Acts of the Apostles. Mahalaga po na naisulat ni Luke ang Acts of the Apostles sapagkat yun po ang continuation kung anong nangyari doon sa first Christian generation. No? Ano nangyari sa mga apostles after the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ? At dito po makikilala rin natin, sabi nga ni San Pablo sa kanyang sinulat sa mga Colossians na si Luke ay isang doktor, manggagamot. At sinasabi po na hindi lang ito physical healing ang ginagawa niya, kundi spiritual healing o yung sinasabi natin exorcism. No? At sinasabi po natin dito na si Luke po nag-reflect sa kanyang mga writings. No, kung mababasa nyo kay Luke, marami pong mga writings doon, yung mga healing miracles ng ating Panginoon at mga exorcism o spiritual liberation. At ngayon po, sa ating ebanghelyo na sinulat ni San Lucas, maganda rin po yung nating nabasa, no? 72 disciples, no? Disciples ang sinend ng ating Panginoon in pairs, no, to all nations. Bakit kaya? Of course, alam po natin na ang ating Panginoon is limited din in terms of time and space. By delegation, no? Para yung mga disciples niya ang mag-preach ng Word of God, no? Ginawa po niya yun. At isa po sa mga natutunan ko sa gospel na to ay yung travel light. Travel light. Ano ibig sabihin ng travel light? Magaan na paglalakbay. Kasi sila ay maglalakbay, ang kanilang utos ng Diyos ay maglakbay. At sabi ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng kahit anong salapi o pera. Kayo magdala ng sandals, ng sacks. Hindi lahat ng tao kakausapin ninyo. Diba? Ibig sabihin, nais ng Diyos na gumaan ang kanilang paglalakbay at para maging matagumpay sila sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo po, maikwento ko sa inyo, nung panahon din ng pandemic, na kung saan tayo naka-quarantine. Doon po sa amin, sa Santo Domingo, sa student aid, nagbigay sa amin ng isang documentary yung aming formator na nagsabing, panoorin nyo ito. Ang title niya, Minimalist. Minimalist. Ibig sabihin, magbawas kayo ng gamit. Ilang naman po yun eh. At nakita ko yung effect, no? Kapag ang bahay natin ay hindi masyadong maraming gamit.
No? At natutunan ko rin sa mga Koreans, kaya pala puting-puti ang gusto nilang kulay sa bahay, para maluwag tignan. At the same time, maliliit lang kasi ang space nila. No? Kaya kailangan lumuwag. Tayong mga Pilipino, malaki ang space natin sa bahay. No? Dahil sa mga, siguro, minana natin. At ang daming, pansinin nyo sa bahay nyo, ang daming mga nakatambak. At isa din sa natutunan ko doon sa documentary doon, yung damit nyo, pag daw 3 months, di nyo na nasusuot 6 months. Pag-isipan nyo na kung pamimigay nyo o at least mabawasan yung gamit nyo sa cabinet. Dahil malaking luwag. Pansinin nyo, pag naglinis kayo ng bahay, di ba? Parang ang luwag sa pakiramdam. Ano? Ang luwag sa pakiramdam. Ganon din po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Pag wala tayong masyadong dala, wala tayong masyadong bit-bit sa buhay, magaan ng buhay. Di ba? Nakakangiti tayo, nakakatawa tayo. Pero sa ating spiritual na buhay, kapag tayo'y marami tayong sama ng loob, hinanakit, yung galit, di ba? Ang bigat, di ba? Ang nais lang naman ng Diyos sa atin, simple lang eh. Di ba? Kuminsan kasi niyayakap natin yung galit natin. Niyayakap natin yung sama ng loob natin. Yun yung minsan na mahirap. Di ba minsan pag may nakaaway tayo mga Pilipino, mahirap dyan sa mga Cold War. Hindi na yung gera na physical, Cold War. Walang kibuan. Hindi ko siya papansinin. Hanggang sa magtagpo kayo at magkita, nakataas ang inyong mga ulo. Kunwari, hindi nyo siya nakita. O kahit sa loob ng bahay, yung mga mag-asawa, nagkatampuhan, hindi kami mag-uusap. Di ba? Ang bigat, araw-araw nakikita mo, hindi kayo nag-uusap. Di ba? Imagine niyo yun. O kahit kayo, yung kapitbahay ninyo, pag nakikita ninyo, di ba umiinit ang ulo nyo? Nasisira ang buhay nyo. Mabigat yan. Huwag nyong buhatin yan. Kung 1 araw, 2 araw, okay lang. Pero kung ilang buwan na at taon na yung binilang, bibigat at bibigat yan. Let it go na. No? Bitawan na ninyo. Sa buhay natin, para tayong naglalakbay. No? At bukod po doon, be open. Be open. Alam niyo po, masabi ko lang sa inyo, this week po, ako po ay pumunta sa isang mission dito sa northern part of the Philippines, sa may Camiquin Island. No? At isa po sa mga iniisip ko, travel light. Kaya ginagawa ko, sinulat ko na lang, ilang t-shirt ang dadaling ko, ilang pantalon, ilang bilang lang. Hindi ko kailangan dalhin yung isang bulk na damit. Kasi mahirap, no? Tatawid po kasi kayo ng ng isla. So mahirap yung marami kang bit-bit at marami kang dala. Physical pa yon, So sa inyo din, ganun din, sa mga dala-dala nyo sa buhay, magbawas po tayo. O kung maaari, bitawan. Ang paanyaya po sa atin ng Diyos, yung mga dala nating ito, sama ng loob, hinanakit, galit, tampo, no? O kung ano pa man nagpapabigat sa buhay natin, problema, init ng ulo, palitan natin ng pagmamahal. Pagmamahal. Pag napalitan ng pagmamahal yan sa inyong puso, gagaan yung buhay natin. Kasi kung lahat ng tao mahal natin, kausap natin, wala tayong problema. No? Kung pagmamahal lang ang ating pag-iiralin. Amen. Please stand.